Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Alright! Magandang araw mga kapatid. Hindi man maganda ang araw mo, maganda naman ako. Kaya okay na okay ka na. Ito po ang napaka-beautiful na si Miss Tuesday Vargas at matalino rin. Maisingit ko lang. Rarampa ulit para sa Team Puti. Team Puti, let's go! Puti, puti, puti! At syempre ako naman ang bunso, ang youngest, ang freshest in the family. Ryle Santiago po ang tagabuyong always ready sa baong opinion at gimmick. Never akong mananahimik. Andito para sa swabing rest back para sa Team Pula! Kaya wag na natin patagalin pa, Ryle. Simulan na natin ang Face-to-face harapan! Kasama natin ngayong araw na ito, sila po ang mga punong-puno ng opinyon. Tatak eksperto, our harapang tagapayo. Simulan po natin with our legal expert, Attorney Lorna Capunan. Our love guru and spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banal. Nandito rin po ang ating resident expert in psychology, Dr. Camille Garcia. And to complete your day, here's our beautiful and always fresh, papagitna hindi lang sa entablado kundi pati sa alitan. Palakpakan, maghiyawan para sa ating pambansang referee, Corina Sanchez Rojas, Ate Corin! Sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Ang ating pambansang panutya, nandito, Tuesday Vargas. Thank you And so of course, much. Ang pambansang Pogi, Ryle Santiago, ating trio tagapayo. Hello! Magandang hapon mga kapatid, mga bangayan na naman na nagbunga sa galit at puot sa puso. Yan ang ating pahuhupain sa ngalan ng kapayapaan dito sa Face to Face Harapan. Talagang kapayapaan. Nagkaungkatan ng kanilang mga nakaraan. Yan ang nangyari sa ating bisitang hilaw na maghipag. Unang nagkatalo-talo sa pinagbentahan ng kalakal na tanso. Yun ang kanilang kinakalakal tanso. Ngayon, pati pera na naiwan sana ng kinasamang namatay na ay nahalukay din. Ay, ang sama naman nun. Hindi na raw nila carry ang suliranin kaya hiling ng nagrereklamo, yumaong kinakasama ko sa klolo. Sa pinagbentahan ng tansong binalatan, sila ay nagkaroon ng kasunduan. Kaso, ang nangyari, si Connie nakatikim daw ng suntok mula kay Joanne. Sinuntok po talaga ni Negra si Connie dahil hindi po niya nakuha ang kanyang hati sa pinagbintahan nilang tanso. Mali naman po na suntokin ni Ate Negra si Ate Connie dahil ang pagtulong ay kusa. Kailangan antayin niya na abutan siya ng pinagbentahan ng tanso. At maghipag po sila, kailangan po nagtutulungan sila, hindi sila nag-aantayan ng kapalit. Knocked na samahan! Ma-revive pa kaya sa oras na magkapatawaran? At eto na ang nasuntok ng kanyang hipag sa halagang 680 pesos. Ano ba yan? Connie, humarap ka na. Connie, ano naman ang nangyari? Mga kababae ninyong tao, nagsusuntukan kayo. Ngalakal po ako, nagbabalat po ako ng tanso, lumapit siya po, tumulong siya sa akin. Pagkatapos po,
pagbalat ng tanso, binibenta ko po. Halagang 680. Hindi ko naman akalain po nga siya. Umahabol sa bintahan ko halagang 680 po. Bakit? Kasi? Kasi po, yung pera na po ibibili ko ng gata sa apo ko, pagkain namin po. Nang iba po naghahanap buhay. Di lang ako po. Okay. Tapos po, ayun na, sinusuntok po ako sa muka. Itinrabaho mo yung 680 Opo. pesos, pero pinipilit ka niya na maghati kayo. Opo. Yung tanso na yan, ang balita kasi namin, Ryle, tsaka Tuesday, si Negra daw ang nagbalat. So, kumbaga, tumulong daw siya sa sa... Tanso, pagbalat po. O sa pagbabalat, wala ka namang binabanggit. Binabalat po. Siya Nagbabalat po nagbabalat. ako. Tumulong lang po siya sa akin. Okay. Parati ba siyang tumutulong sa'yo o yung isang beses lang? Isang beses lang po. Isang Tumulong. beses. Ito yung beses na nung kumita kang 680, akin na lang yung 340. Sabi niya. Opo. O ayaw mong Hindi ibigay. ko ibigay po kasi po, ang dami kong magbayad pa ako ng tubig po, magbayad pa ako ng ilaw, panggastos pa namin ang araw-araw. Wala na, hindi tanong na niyo? ako nagbibigay sa kanya. O bakit daw siya bakit mo daw pinatulong? Hindi ko po pinatulong, kusa siya tumulong siya po. Ah. So kumbaga, parang hindi mo naman kailangan ng tulong niya. Hindi ko kailangan tulong. Kusa siya tumulong sa akin. Noon pagkatapos ng pagbalat po, ayun, sabi ko, nabenta ko ng yung taso halagang 680. Pagkatapos po, nanghihingi sa akin, paghati sa akin. Hindi mo ba pwedeng bigyan kahit 100? Paano ko ibibigay po? Kasi kulang pa sa amin. Sa amin lang po, kulang po. Yon ang problema kapag Hindi ko naman kabuhayan. nakalain po nga, ganyan pala siya tumulong o makipaghati sa kita ko po. Yun na nga yun. Hindi ko akalain po nga So ganyan ngayon, pala. ang ibig sabihin, hindi na pag-usapan na naman. Opo. Hindi na pag-usapan na mabuti na, oy, bakit ka tumutulong dito? Wala akong ibabayad sa'yo, ha? Ganon, di ba? Hinayaan niyang matapos Paano nagkasuntukan? Nagkasagutan kami. Galit na galit sa akin. Bigla niya ako sinuntok. Ay! Hindi man ako bantay. Okay. Totoo ba na sinuntok siya? O ayan ang ating ebidensya, Ryle. Ang ating mesa ng ebidensya ang magpapatunay na ito ang pekas sa kanyang noo. Halos malapit sa mata. Ayun. Okay. Na nagkaroon siya ng, parang black eye. Pasa po. Pasa, parang pasa, Black eye talaga po. Parang black eye. Ayan pa rin yun. Opo. Ah, so kailan lang nangyari yan? Oo nga, nangingitim nga yung mata mo. Kailan nangyari yan? Nung nakaraan linggo pa po. Ayun. Yan ang panig ni Connie. Ang sumuntok kay Connie dahil sa kalakal na tanso. Eto na siya. Panig naman niya, Negra, humarap ka na. Ito ang galit na ako sa'yo! O, tapos na ang suntukan. Wala nang abutan, ha? Wala nang abutan. Halika. Okay, tama na yan. O, tama na. Tama na. Hindi pa kasi narinig yung panik ko eh. Galit ko sa'yo! Okay. O, sandali lang. Tama na. Abutan, ha? Wala nang abutan. Okay. Okay, habang tayo po naman dito ay naghuhupaan pa ng kanilang mga damdamin, magbabalik po kami para lang pahupain sila. Magbabalik pa rin po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikod. Harapin mo face to face. O ayan, kinukunan na ng blood pressure itong si Aling Connie.
Anong blood pressure niya? Okay naman? Ito na po ang sinasabi ko. Alam nyo, yung galit ha, makinig kayo sa akin, yung galit, Aling Connie, pag inalagwa natin ang galit ng sobra-sobra, dyan na matatapos ang buhay mo. Di ba? Totoo yan ha. Hindi mo masasabi kung kailan ka talaga susukuan ng puso mo dahil sa galit. Kalma na lang po tayo niya, May. Oo. So ano naman, okay naman, medyo mataas. Medyo mataas. Ayan, kalma lang tayo. Meron akong maintenance dyan kung kailangan mo. Eh, medic natin meron naman. Okay. Pangangalakal ng tanso ang naging mitya ng kanilang away. Talagang tumulong ka sa kanya nung araw na yon. Nakita ko siya. Ngayon, sabi ko, Tikoni, tulong ako kasi walang gatas yung anak ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, sige, basta tulungan mo ako. Ma'am, ang layo pa ng yung tanso, tinatali ko pa doon sa bakod ng kapitbahay namin. Ginanya ko para hilahin ko ng ganyan. Para bigyan din niya ako. Pero hindi ko naman sinabing, hati, wala. Kung ano lang yung kayang ibigay niya sa akin, bukal naman yung sa loob ko. Kasi ang hirap kaya magbalat ng tanso. Kasi bawal sa amin masunog eh. Bawal ang sunog, di ba? Siya 3 ang anak. Ako, 6 ang anak. 6? 6 ang anak. May ginagatas ako, 5 ang pinag-aaral ko. Nung araw na yung walang trabaho ang asawa ko, nakiusap ako sa kanya kahit panggatas lang. Sabi niya, oo. Pagdating nandyan yung pera, hindi niya ako binigyan. Siyempre, masama rin sa loob ko yun. Di ba? Para paano naghihipag ko siya kahit hilaw. Bigyan din niya ako kung iniisip din niya ako, di ba? Yun naman yung akin. Well, pareho naman kayo nangangailangan. Oo, parehas kami. Pareho lang Kaya kayo. nga tinulungan ko rin siya. Yes. Pero ang importante dito ay may usapan pala kayo. Wala kami usapan, ma'am. Bigla lang siya lumapit po, ma'am. Hindi ko kailangan hindi ko kailangan ang tulong niya, ma'am. Huwag ka sinungaling, Kunti lang Tony. ang tanso ko. Wala ko sinabi. Sinungaling ka. Pinakain mo pa nga ako ng almusal eh. Almusal lang. Yun lang. Paano napunta sa suntukan? Yun, nabanggit na nga yun sa, sa SS nga. Sa Kumbaga, SSS. naisumbat niya rin na ako, nasaktan ko siya. Okay. O, eto na Dapat po. wala na eh, patay na eh. Oo, eto na po ang mas masalimuot na dahilan ng kanilang hidwaan. Hindi lang po ito dahil sa balata ng tanso at 680 pesos Tuesday. Hindi, may iba pa. Tungkol ito sa benepisyo ng SSS. Okay? Kasi, nung mamatay ang iyong asawa, hindi malinaw, Attorney Kapunan, sino ang benepisyaryo. Pag wala bang nakasulat na benepisyaryo, wala bang nakasulat? O, pag walang nakasulat, sino ang automatic na dapat tumanggap ng benefit? Pag walang nakasulat dyan na specified beneficiary, pumapasok ang batas. Sa SSS law, ang dalawa ang klaseng beneficiary. May tinatawag na primary beneficiary. Ang pinaka-primary beneficiary ay asawa, pero dapat legally married at the time of death. So, hindi sila kasal? Kung hindi kayo kasal, ang tawag dyan, pwede na, kasi marami nga sa Pilipinas na hindi legally married. So, yung SSS law, binigyan ng flexibility para i-consider yung common law spouse tsaka yung same-sex spouse. Anong konsiderasyon? Number 1, dapat matagal na yung relationship nyo. Let's say 20 years, 30 years, no? Number 2, dapat publicly recognized. Ikaw ang kilalang asawa sa community, sa barangay, sa pamilya. At pangatlo, nung buhay pa, yung ka-live-in mo, siya yung financially dependent kayo sa kanya. So, parang Attorney Kapunan, parang establisado lahat yan. May anak pa. Yun. Oo. Yung anak ninyo, illegitimate. Yung illegitimate na anak, primary yun. Primary beneficiary. Yung common law, secondary beneficiary. Ayun. Dapat i-prove pa niya yung tatlong elements na yan bago makaklaim. Pero, alam mo ang batas, talagang welfare ng bata ang tinitignan. Yung illegitimate, I always say, there are no illegitimate children. There are only illegitimate parents.
Hindi naman nila kasalanan na naging illegitimate sila. So, recognize pati ang SSS law, pati yung inheritance law natin, ng illegitimate children, may karapatan sa SSS benefits. Okay, so malinaw. O malinaw na ito, Negra, na siguro hindi rin niya kasi alam kung ano ang nakasaad sa batas. Kung hindi ko maintindihan, paano nangyari, Negra, na nakasalalay sa'yo bilang kapatid, yung pirma-pirmahan, ikwento mo. Kasi po, nung na-hospital siya, hanggang sa namatay, ako lahat yung nag-asikaso. So, kung sino yung huling nakaano sa kanya, yun lang karapatan mag-asikaso. Ngayon, pwede ko siyang tulungan sa pamamagitan ng authorization ko. Kung gusto ko, na pinapayagan ko si Connie na ganito, ganyan, sabay pirma. Pwede yun. Pero pag gano'n naman na nakikita ko na isusugal siya lang, wag na lang. Nagsusugal. Kaya siya bilang autorisadong signatory, yun ang hindi ko alam paano siya ang naging autorisadong signatory. Ano ang mangingibabaw? Yung kanilang children o yung kapatid? Yung illegitimate children, may mas karapatan kasi primary beneficiary. Ayun, okay. So, hindi nila lahat alam yon. Kaya siya ang naging parang autorisado. Kasi hanggang sa pagpapalibing, hanggang sa pagpapaospital, siya lahat. Okay? So ngayon, hinihingi ngayon ni Connie yung benepisyo. So akala niya, kailangan ng autorisasyon niya. Yung pala, hindi kailangan. Kasi may anak sila. So ayaw niyang ibigay. Okay, Doc Camille. Ate ko rin nga kasi yung kapatid ko namatay, kaya alam ko yung mangyayari. Una, kung sino po yung nakasign sa death certificate, siya po yung magke-claim. So kagaya niya, halimbawa, na-claim na po ba yung burial? Na-claim na. Okay, pag na-claim na po yung burial, ang mangyayari dyan, dahil hindi ka pa 60 years old, death claim. Pwede pang mag-claim. So pwede pa natin tong ayusin, Connie. Ha? Nakikinig ka ba, Connie? Okay. O ngayon, eto ngayon. Kaya daw ayaw niyang ibigay, dahil una, siguro nangangailangan din siya. Pangalawa, nagsusugal daw. O, pag-usapan naman natin yung sugal, Aling Connie. Hindi, huwag kang maniwala dyan po. Dahil hindi ako nagsusugal, wala akong besyo. Gawa-gawa lang niya salita para lang hindi niya mabigay yung perma niya po sa Ano kuya naman yung niya. sugal na sinasabi mo? Huwag ka naman ganyan, Connie. Tong-it lang naman siya. Tong-it Tong-its. lang. Magkano ang tayaan? 20-20 din. 20-20 rin, gano'n. Oy, araw-araw, 20-20, mauubos na ng pera mo. May ipon po yun. Oo, maiibos yun. Ang dami yung comment. Magsalita nga kayong dalawa dyan. Itong dalawang katabi mo, Ryle, ang dadaldal. Hindi, siya po kasi yung nagpapautang. Ikaw, gano'n, nagpapatong-its ka. Tayo ka dyan. Kumbaga po, kapag yung sa sugal po kasi, hindi na siya libangan, magiging addiction na siya. Kahit 20-20 pa yan. Lalaki at lalaki yan. Correct. O, kayo naman, anong depensa nyo sa sugal? Ikaw, ate. May depensa ba kayo sa sugal? Siguro po kaya siya nagsusugal, pandagdag pambili rin niya po ng gatas yun. Pag nanalo siya. Pagka-desperado. Pero ano yun real talk yun totoo yun Yes. Kung minsan talagang yung iba magsusugal na syempre para kumita. Risk. Suntok sa buwan. Upuhunanan, parang ganon. Oo. Nung pinuntahan daw si Connie kahapon, nung researcher natin, nagsusugal pa siya. Ayan. Pero dito muna tayo, balik tayo sa sapakan. Ay, hindi kayong dalawa huwag kayong tumayo. Hindi kayong dalawa. Yung nangyari po, nasapakan. Ang tetestigo sa panununtok ni Negra kay Connie, haharap. Ano bang nangyari sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan? Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Eto na, bumalik tayo. So,
umabot na po sa mga benepisyo ng SSS ang usapan natin. Yung pala yung mas malalim na problema. Pero balik po tayo doon sa sapakan nila. Paano umabot sa pisikalan ang kanilang hindi pagkakaintindihan sa halagang 680 pesos? Ito po ang testigo sa rambulan nila Connie at Negra. Luz, humarap ka na! Kasi yung ugali mo kasi, pigilan mo lang kakaano dito. Utusan mo siya, tapos wala namang bayad. Gumati lang din si Connie sa'yo. Kasi ito, magkumari ko kasi siya. Ngayon, kasi street sweeper siya, pag nagawalis, kapatulong siya magwalis. O, libre yun. O, tapos nung tumulong ka lang magbalat ng tanso, may hihingi ka pala ng kahati Anong doon. libre? Nagbabayad ako sa kanyang 200 pag siya nagwalis. Wala siyang binabayad. Nagbabayad ako sa kanya ng 200. Tsaka Nagbabayad ako sa kanya. Ma'am, kasi ma'am, kung mayroon akong sideline, yung area ko, Totoo lang. pinakawalis ko sa kanya. Sabi ko, kung walisan mo ako ng bahala sa'yo, bigyan kita 200. Pag may sideline po ako, maglalaba, maglilinis. Nagbabayad ka naman. Nagbabayad ka naman sa kanya tuwing tutulong siya ng pag-street sweeper. Kaya umasa ka rin na pag tumulong ka sa kanya, mabigyan ka rin naman niya ng konti. Ayun. O, Pero patas naman. parang nasa kondisyon, ano? I mean, nasa tamang, siya, pagrarason. Ang mali lang talaga yung pananapak. Yes. Di ba? Anong nangyari nung araw na yon? Kasi nung time na yun daw sa tinda, nakaupo po kasi. Nakita ko nga po sila nagbalat ng tanso. Siya nagbalat. Lumapit si Joanne, tinulungan to. Tapos na magbalat, nagbenta na siguro ng tanso ng shop. Mamaya, bumalik sila, nagtatalo na. Nagtatalo na sila dalawa. Yun, nagbangay, hanggang sa umabot na nasuntok ni Joanne si Connie. Ayun. Umawat pa, marami nang umawat, ayaw magpaawat eh. Ito, matapang dito. Pareho silang matapang dalawa. Ayun. Siguro Ganun po yung- nagkasagutan. Nagsagutan. Tapos ayun na, sapakan na. Ganon talaga yun. Di ba? Magsisimula talaga una sa hindi pagkakaintindihan. Pero yung relasyon nilang maghipag dati maayos. Hindi rin po. Ay, hindi rin. Bakit? Kasi... Hindi mo gawa ng, minsan hindi nila minsan nilutusan. Tapos, ayaw nung magkapatid kasi sa pangasawa na to sa nung kuya nila. Ayaw sa kanya Ayaw nung po. pamilya. Ayaw sa kanya nung pamilya. Nung una, ma'am. Nung una. Nung una po. Kasi siya po ay may asawa sa una. Nung una po. Ngayon, nung nakilala niya yung kuya ko, sinabihan talaga siya ng magulang ko na, may asawa ka. Kuya ko binata. Ngayon, dati talaga ayaw namin. May anak na sila. Natanggap din naman namin siya. Ayun. Usually yung ganyan, nagtutulungan dapat yan eh. Di ba no? Nagtutulungan kayo dapat. Kasi sino pang magtutulungan kung hindi ang magpapamilya? Di ba? Ma'am, ako pag may sideline ako, ma'am, sinasama ko siya. Bakit ka naiiyak pagka pinag-uusapan? Hindi. Ano talaga ako? Hindi naman ako anong tao eh. Pero matulungin naman ako. Oh. Yun nga lang, masyado siya matapang. Hindi lang nga naman, hindi tayo, pangit naman yun. Hanggat kaya, sige lang. Pa rin silang... So kumbaga, parang dati naman maayos ang kumbaga, samahan. sa galit lang, pero pag naman, okay naman. Pansin ko, Ate Corinne, nung na-mention yung hindi mo siya tanggap, nag-iba yung body language ni Ate Connie. Parang ang lalim nung sakit na yan para sa kanya. Madami ka bang naalala, Ate Connie, nung bata-bata pa mga anak mo? Nung hindi ka patanggap, ano ba yung inanakit mo na yon? Noong dati po, kahit anong utos nila sa akin, sunod-sunuran. So mula po nagsama kami sa kuya nila, grabing pang-aping sila sa akin. Pati mga anak ko po, grabing aping-aping ako sa kanila po. Kahit po malayo na ako, umiiwas na po ako. Lalapitan po ako, sinisigawan po ako sa hipag na yung hilaw. Ayan na. Ayan ang depensa namin, Ate Corinne. Kaya Eh, bilang binubuhos ko ng nanay, galit ko ayan sa ang nararamdaman ni Connie. So parang malalim nga. Nasundot mo yon Tuesday. Naintindihan ko yun kasi minsan kapag may papasok na bagong tao sa buhay mo, 'di ba? Hindi madali tanggapin. So yun yung pamilya ni Ate Negra. Pero sinabi naman nung tumagal, tinanggap din naman, 'di ba? Minahal, naturang parang kapamilya, tinutulungan ni Ate Negra si Connie. Ang naghahangad lang naman siya ng konting tulungan mo din ako. Kasi ako nagkukusa ako sa iyo eh, 'di ba? Yun lang naman yun. Hindi naman siya nagsabi ng bigyan mo ako ng kalahati. Hindi sinabi bigyan mo sa akin yung buong 680. Kahit konti lang naman. Almusal yung binigay eh. So Ayun. Talagang
sabi nga nila, ang tao dapat may utak, may puso. Tapos ano yan, may contest yan. Ano ba ang dapat na mas mangibabaw? Diba? Ganun naman talaga. Kaya lang siguro nagkaabutan lang kayo ng samaan ng loob, ano? Diba? Luz. O eto na, ha? Siyempre, kanya-kanyang kakampi. Narinig na natin si Connie at si Luz. Eh, hindi naman tayo papayag si Negra. Wala siyang kakampi. May rest back din siya sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong italikuran. Harapin mo face to face. O eto naman, kung mayroong rest back si Connie na si Luz, meron ding rest back si Negra. Siya ang saksi sa hirap ni Negra sa pagbabalat ng tanso nung araw na yon. O eto na siya. Joby, humarap ka na. Ang galing mo naman, napakasinungaling mo. Sinungaling ka pa. Ang yabang-yabang mo. Mas mayabang ka. Akala mo kung sino ka, pag sino maglakad mas- ka na umirap-irap. Pag wala kang makain manang, may tuyo ka ba dyan? Kapal na mukha mo. Sugaron ka kasi. Ikaw, hindi. Gawain Ano ka? mo. Alam mo kasi. Alam mo. Connie. O, bakit? Si Joa nagmamalasakit sa iyo. Malasakit? Bakit hindi mo pinakonsiluhan? Pareho kayong Abutan mo dalawa. ng 50. O, Joan, 50? pambili mo ng merenda. Kahit Kaya ibigay mo sa pala anak mo. nangihingi ka, isang daan, hindi kita Sinungaling ka. Kasi Kapal pa ng sinungaling mukha. ka. Joby, ano ba yung nangyari nung araw na yon? Talagang nagbalat si Negra Nagbalat ng po tanso. talaga. Nagkamali lang po ako, ma'am, nung time na yun kasi wala akong hawak na cellphone. Kasi nung pagpalapit ko, pabalik ko, yung Negra, nakatali yung wire. Habang binabalatan niya doon sa bakod. Sabi ko, ano yung Negra, anong ginawa mo? Para mabilis manang. Yun, akala naman itong Negra, ma'am, abutan siya ni Connie. Maghapon na lang, wala pang inabot. Ayun. Eh, syempre, masasaktan yung tao. O eto na, ang daming madaldal dito, ang dami ring mga opinion dito. Ano ang masasabi ninyo dito sa Team Pula? Sa totoo lang po, tama naman po kasi yung Team Pula, si Ate Negra. Kasi, let's say, balikan po natin yung sapak sa mukha niya. Sino ba po nagsimula ng away nun? As we can see, si Ate Connie kanina, nung nag-away silang dalawa dito sa harap, siya na yung unang hahamunin niya nga na po si Ate Juvie. Ibig sabihin, possible, siya yung nagsimula ng away nila. As self-defense, natamaan niya sa mukha si Ate Connie. Ayun, baka ayun po ang nangyari. Patungkol naman po dun sa let's say, yung 680 na po yon. Ate Connie, Ate Negra, tanong lang po, ikaw lang po ba mag-isa nagbalat ng tanso? Hindi ka po ba tinulungan ni Ate? Oh, pareho kayo nagtulungan. Pero di ba sinabi mo rin po kanina, tuwing may trabaho ka na pwede ibigay sa kanya, binibigyan mo rin po siya ng pera. Binibigyan ko siya. Ate Connie, ba't hindi mo po siya binigyan nung tinulungan ka po niya? Pero pag si Ate Negra tumutulong sa inyo, binibigyan ka naman po niya. Hindi, sinungaling yan. Hindi. Wala siya binibigay. Saglit lang po Saglit lang po. Wala siya. Kahit Hindi po kasi ngayon kapanipaniwala si Ate Connie pagdating sa pagsisinungaling. Gumawa ng istorya. Sinungalingan yan. Oy, teka. Sandali. Okay. Hindi po natin mapaniwala kung nagsasabi po ba talaga ng tama si Ate Connie. Yan, kasi sinungaling dalawa Kasi, na yan. kanina pa nga lang po siya tinatanong siya kung nagsusugal ba siya. Ba't siya magsisinungaling na hindi siya magsusugal? Kaya hindi rin po kapanipaniwala lahat ng sinasabi niya. Okay, dito naman. Okay, dito naman tayo. Ate Connie, wag mong awayin yung sawsawero, ha? Basahin mo yung prompter. Chares, meron kami sagot para sa'yo, kuya. Kung gusto po pala kumita ni Ate Negra, dapat po naghanap po na sa sarili niyang kalakan para di na po siya nagkaaway ni Ate Connie. Parang yun ang solusyon. Yun ang solusyon. Magkanya-kanya na lang, parang gano'n. Ilang taong ka na? Bakit nakapal na ng bigote mo? Siya po si Juan Luna, kung hindi niyo po nalalaman. Kamukha Sikat na mo si pintor. Marcelo H. Del Pilar. Nakakabayani. Grabe! O, di ba? Kamukha niya si Mr. Suabe. Sa totoo lang. Ang bata-bata pa, kapal na, oh. Okay, anyway. O, sige, baka nag-a-apply ng trabaho. Kaya nagpatubo. Okay.
So, Dr. Love, sino ba dapat ang magpakumbaba? In this case, ako may sagot ako dyan, pero what about you? Pareho sila na magpakumbaba. Mahirap gawin yon na magpakumbaba. Dahil pag nagpakumbaba ka, may kinikilala ka na kahinaan mo. No? Pero ando ng solution doon. Kay Connie, alam mo, Connie, kailangan siguro yung to mellow down. Mapag-uusapan ninyo yan ng mahusay. Huwag masyadong matapang kasi simula pa lamang ng programa masyado kang agresibo. Wala kayong mararating, maniwala kayo. Wala kayong mararating sa init ng ulo nyo. Mag-slow down and calm down at pag-usapan yung mabuti. Tandaan mo, ang nakapirma sa death certificate ay yung hipag mo. At siya lang ang pwedeng mag-share sa'yo kung meron siyang compassion na sinasabi ko. Ano ba sa Tagalog ng compassion kasi? Basta, hanapin nyo na lang yun sa Malasakit. dictionary. Malasakit. Kung may malasakit siya sa'yo, maibibigay niya, maisishare niya yun sa'yo. Pero paano niya maisishare sa'yo kung nakikita niya nagsusugal ka? Naghihirap na nga ang buhay mo, meron ka pang pangtong eats, di ba? Parang walang logic. So, yung sa inyong dalawa, mapag-uusapan natin ang maganda yan. Before the end of the day, I promise you, with Ate Coring, masasettle lahat yan. Parang meron na namang gustong paturingan si Dr. Love na mag-aabono dito. Alam mo, one of these days, sisingilin ko kayo. Papunta na doon. Ito total ko lang, lahat ng mga naabono ko na. Si Dr. Love daw po magpipresenta today, this episode. Wow! Okay, tingnan natin. So, Doc Camille naman. So, tingin ko, ang kawawa dito ay yung mga anak, ano? Kasi nag-aaway sila, pero actually the benefit should go to the children. Tama ba? Sa mga anak dapat napunta yung benepisyo sa SSS. At pwede pa nating habulin yun. As we said. Yes, go ahead. Ate Coring. Una-una na siguro pagdating sa ganitong pagkakataon. Alam mo, Ate Connie, dapat iniisip mo dito kasi feeling mo miserable yung buhay mo eh. Dahil kasi sinasabi mo, ako lang ang nagtatrabaho. Yung mga anak ko, walang trabaho. Ako pa rin ang bumubuhay sa kanila. 19, 20, and 21, bakit hindi mo isama sa pangangalakal nang dumami ang tansong i-strip nyo at yung mas marami kayong mabibenta, mas magiging ayos yung buhay nyo. Second, dito, yung benepisyo na yon, bakit hindi natin gawin na ang isipin nyo, hindi yung para ipanggagastos uli. Bakit hindi magpatuloy ng pag-aaral? Ang laking factor po, yung 19 years old ay makapagtapos kahit ng 2 taon, kung nakakapag-high school na ho ba lahat yan o hindi nakapag-high school? Hindi po. Hanggang 3rd year, 4th year lang po. Oh, sayang naman din yun. Kasi Nahinto po siya pagdating sa 4th year. Hinto, kalating taon. Pwede naman po kasi mag-ALS, yung tinatawag na Alternative Learning System. At pag nakapasa doon, pwede mag-TESDA. Ang dami pong pwedeng gawin para matulungan ang inyong mga anak. Attorney Lorna, eto na, tutulungan natin sila pagdating dun sa mga claims sa SSS. Advice lang kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Yung mga illegitimate, recognize ba sa birth certificate? Kasi hihingan ka ng birth certificate. Sa birth certificate ba ng mga anak ninyo, pumirma ang kapatid niya or ang tatay nila? Pumirma ba? Pumirma si Manny. Nanay, may birth certificate ba sila? Opo. Hawak mo? Hawak mo? Nandoon po sa bahay. Nasa bahay, mabuti naman kasi yung ibang pumupunta rito ni walang birth certificate. Attorney Lorna, pumirma daw yung tatay. So talagang primary beneficiaries, yung illegitimate children, kasi recognized nung SSS member na kapatid niya. Pero si kapatid, siya yung si Negra, pumirma sa death certificate. So dapat mag-usap kayo. Kasi yung benefit pupunta sa pumirma ng death certificate. Ayan. Uy, nga pala, tinawagan natin ang SSS, ha? Yung sa ating trio tagapayo. At sila daw ay tutulong para maayos lahat ito. May tanong sila, may iba pa ba daw na common law wife? Baka may iba pa yung kapatid mo. Marami, talaga. Uy, meron! Pero hindi naman din kasal.
Pero ganun din, may anak din. Pero makukuha din po daw yun, yung mga kunyari may anak siya sa dalawa, isa. May Ano na makakakuha din. paghati-hati, ₱2 na lang. Kaya nga po, Pero pag may namatay birth- si Connie kasi may iba po. Kasi Sa may po iba siya. pa. Sa iba po siya, iba po yung kinakasama nung namatay. Iba yung Kaya hindi po kinakasama inalagaan nung ko. namatay. Nako, nagsasanga-sanga pa ang kwento. Patapos na tayo. Ha? Kaya po hindi niya nalagaan sa ospital. Sabi sa inyo, two-parter to eh. At dahil dyan, tawagin natin. Eto na si Kuya. Parang 2 parts itong episode na ito. O ito, may iba raw kasi na kumuha ng funeral benefit. Tama. Nalaman din ay. Nalaman din. Na hindi Connie ang pangalan. Yun po yung huling asawa ng kuya ko. Yun yung huling asawa. Yun ang Nakabase sa record. Huwag na nating siraan yung namatay na. Sumalangit nawa. Pero sana, tayong mga nabubuhay pa ay magkasundo-sundo. Okay? Naku, ayan na, nagsanga-sanga na. Maaayos pa kaya ang relasyon ng maghipag? Alamin natin sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Face to face, sino sisimangot? Face to face, sino ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, bago tayo magpatuloy, maglilinaw tayo kasi patapos na po ang episode natin. May sumanga na namang bago na hindi natin alam kanina. Okay, so ito yung katotohanan pala na noong namatay ang asawa ni Connie ay hindi na siya yung kinakasama. Meron na po siyang iba at may mga anak din siya doon. Yon. So, Attorney Kapunan, para malinawan natin yung batas ng SSS at yung makiklaim niya na pera, hindi na mapupunta sa kanya yung death benefit. Hindi na, Corina. Ang short answer dyan is, kasi yung, di ba tatlo yung sinabi kong condition, dapat at the time of death, kung common law ka, dependent ka sa SSS member na kasama mo. Eh, hindi nangyari yon. So, talaga, ang beneficiary dapat dito, yung at saka hindi na minor yung mga anak mo, yung mga minor children, nung last na kasama at the time of death ng kapatid mo. Maaayos natin ito. Huwag na natin sisihin yung wala na dito sa lupang ibabaw. Connie, tumingin ka naman sa akin. Nag-makeup pa naman ako ng maganda ngayon. Ikaw talaga. Huwag ka nang maghinagpis. Kasi nandito na ang pamilya mo sa face-to-face, tutulungan ka na. Okay? So kami dito, hindi kami nangiiwan. Hindi namin kayo payayamanin. Okay? Hindi kami magbibigay ng bahay at lupa. Pero tutulungan namin kayong mamingwit ng isda. Pasisimulan namin kayo at tutulungan namin kayo para mas gumanda ang kabuhayan. Eh, ang galing manuntok nito. Bakit ba naman hindi? Ang laki ng katawan. Pwede magmasahista. Masahista, yan. O kaya palitan mo yung mga bouncer namin dito kasi hindi kayo kinaya kanina eh. Nahirapan sila kanina eh. Hindi nyo kinaya tong dalawang lolang to ha, kayo ha. Pwede namin kayo ilapit sa TESDA para maturuan kayo ng ibang pagkakakitaan at saka ibang kabuhayan. Kung yan man ay pagbebenta ng produkto o serbisyo. Okay ba yon? Tinutututuan namin yan at kailangan pumunta kayo sa appointment. Okay ba yon? O sige. O pagkatapos nun, magkano ka mo? 680. O bigyan ko na kayo lahat ng tigi 1,000. Okay ba yon? Okay na yun. Diba? Maliit na bagay. Maliit na bagay. Pero, pang ano na rin nyo yan, una, para makakain kayo ng tama ngayong araw, at saka para makalimutan nyo na ang mga utang-utang ninyo sa buhay. Okay ba yon? O, alamin natin ha, siguraduhin natin. Pag tayo nangutang, kailangan binabayaran. Pero yung 680, yan ay bunga ng hindi kasi malinaw ang usapan. So ngayon, alam na natin malinaw. Ano, Connie? Tanggap ka na raw nila dati pa, wag mo nang indain yung nakaraan. O sige, o magyakapan na kayo. Sige na. Sige na. Joby, o sige na, ayan. O, nauna pa. Ayan. Tama na, iiyak ka naman. O, diba? O, ayan. Ano naman yung paglipag na ito? 680 pesos lang kung saan na napunta ang kwentuhan natin. Biro nyo, sa halagang 680, ang dami na nating natutunan tungkol sa batas ng SSS. Ano ba yan? Pero sa huli, ayan, sila po ay nagkasundo din. Ay, ang ganda naman ang nangyari, no?
O sige nga, isumatotal natin ang lahat ng napulot natin sa masalimuot na usapang ito mula sa lahat sa atin dito. Nakuha ko sa lahat sa inyo. Number 1, lahat tayo nangangailangan. Pero kung ikaw ay tinutulungan, sana naman ikaw ay tumutulong din. Yan, natutunan natin yan, di ba? Number 2, sa anumang inaasahang kikitain bago magsimula, ang usapan dapat linawin. Okay, number 3, kailangan nagpapacheck up. Kita nyo naman ang nangyari sa asawa, 38 years old pa lang inatake na sa puso ang check up. Napaka-importante po yan na regular, kahit tayo'y medyo bata pa. Number 4, alamin natin ang batas. Nakita natin dito maraming benepisyong makukuha sa gobyerno mula sa pinaghihirapan nating bayaran. Pero hindi sila ang lalapit sa inyo, tayo ang magsikap sumingil sa gobyerno ng dapat na mapa sa atin. Okay, number 5, marami pa po pero dito na lang tayo magtapos. Ang mali, nagbubunga ng marami pang mali. Pero ang kabutihan ay manganganak ng napakarami pang kabutihan na magaganap sa buhay natin. Ano yung kabutihan? Ang umunawa, ang tumulong, magpakumbaba, ang magpatawad, ang magtulungan, at magmahalan. Yan ang kabutihan. Okay ba? Ito po ang inyo ate ko rin nagsasabing maikay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Nagkapatid! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sabuting Pinag-ugatan ang kanilang pagtatalo. Pinagawa mo ako ng parking. Hindi mo rin sana ako Yung basta-basta ka nagpa-parking. At ang malala pa, nagsiraan ng gulong. Binutas niya po yung sidecar ko eh. Kasi nag-parking ka doon sa kanyang slot. Nauna ako siya sa pag-parking. Nakakakita pa ba kayo dati? Napapanood pa ninyo kami sa TV? Ay, opo. So natatandaan pa ninyo itsura ko? Ay, beautiful girl, ma'am. Ay! Sayang, di nyo ako makita ngayon. Mas maganda ako ngayon. harapin mo.